Eto na yata ang pinakamalaking trade sa kasaysayan ni Curry. Naloko na. Habang ang ibang mga kupunan ay mabilis na kumikilos matapos umalis si LeBron James sa Los Angeles Lakers, ang Golden State Warriors ay tila nakatunganga at naghihintay. Isang sitwasyon nga po na ikinababahala ng ilang analyst at taghanga. Matapos ang anunsyo ni LeBron na iiwan na niya ang Lakers, ang kupunan ng LA ay agad na gumawa ng malaking pagbabago. Ngunit ang Warriors kasama ang ilang iba pang mga kupunan ay naglalaro ng waiting game upang mapirmahan ng 41 anyos na superstar na free agent na. Ayon sa ulat, ang front office ng Golden State ay unang nagtatarget ng trade para kay Anthony Davis upang maakit nga po itong si LeBron sa Bay Area. Ang pagbuo ng isang Big Four kasama sina Steph Curry, Draymond Green, LeBron James at Anthony Davis ay tila isang panaginip na nagbibigay ng pag-asa sa mga tagahanga. Ngunit sa kasalukuyan ng pagtutok sa malaking pangalang ito ay nag-iwan sa Dub Nation na kapos sa mga galaw. Steph deserves better ang pahayag ng analyst. Si Daryl Guru Johnson, co-host ni Stanley and Guru Show sa 95.7 The Game, ay nagpahayag ng kanyang pagkabahala sa kasalukuyang direksyon ng Warriors. We all knew it was all in for Steph, and I'm being proactive that this knee will be healthy. I still think he's box office. I know he is when he's healthy. So this is just to me an extension of all in for Steph. But I'm shocked that there were no other moves around the edge or some chances taken in regard to bringing some other young talent in here just in case you don't get him. Dinagdag pa nga po niya, I feel like Steph deserves better. And again, I'm not saying he's exonerated from missing as many games as he has, but the whole goal was to get him ready, made help, not through the draft. Ang mensahe nga po ay malinaw. Nararapat kay Steph Curry ang isang kupunan na hindi lamang umaasa sa isang pangarap na makakuha ng superstar, kundi aktibong gumagawa ng mga hakbang upang palakasin ng roster sa paligid niya. Ang sakripisyo ni Draymond Green at ang waiting game upang magkaroon nga po ng financial flexibility. Tinanggihan na nga po ni Draymond Green ang kanyang 27.7 million player option at inaasahang babalik sa isang mas mababang kontrata upang magbigay daan nga po sa pagkuha ng Big Four. Ngunit habang ang Warriors ay naghihintay kay LeBron, ang ibang mga kupunan tulad ng Cleveland, Minnesota at Miami Heat ay nananatiling nasa laban upang makuha ang 22 times All-Star. Samantala ang Warriors ay nag-resign kina Anthony Melton, Kristaps Porzingis at Al Horford. Ngunit ang isang tunay na needle-moving signing ay hindi pa nga po nagaganap. Ito nga po ang problema rin kay Jimmy Butler at ang hinaharap. Ang front office nga po ay hindi pa rin nakakapagdesisyon sa sitwasyon nitong si Jimmy Buckets na may halos 57 million US dollar na nakatali sa kanyang sweldo para nga po yan sa susunod na season habang siya ay nagre-recover mula sa isang ACL tear. Si Butler nga po ay maaaring naging chip upang makuha nga po itong si Giannis Antetokounmpo o Jaylen Brown bago ang kanilang mga trade. Ngunit ngayon, ang front office ay umaasa na gamitin ang kanyang kontrata upang itugma ang sweldo ni Anthony Davis kung sakaling magkaroon nga po ng trade. Ang mga nawalang manlalaro at ang pressure kay Mike Dunleavy Jr. Ang paghihintay kay LeBron ay mayroon ding mga sakripisyo. Si Pat Spencer ay lumipat na nga po sa Phoenix Suns habang si Quintin Post ay pumirma ng 3-year $30 million US dollar offer sheet sa Memphis Grizzlies. Dahil si Post ay isang restricted free agent, ang Warriors ay may hanggang Martes ng gabi upang magdesisyon kung tatapatan pa nga po nila ang alok. Ayon pa nga po kay ESPN Anthony Slater, ang optimismo tungkol sa pagpirma kay LeBron James ay bumaba na. Ngunit ang Warriors ay magpapanatili ng isang bakanting pwesto sa roster. Kung mabigo nga po silang
mapapirma si Lebron at hindi rin makapag-trade para kay Davis. Ito ay lilikha ng isang malaking problema para kay General Manager Mike Dunleavy Jr. Ang bottom line nga po dito mga kapatid, panahon na para kumilos ang Warriors. Ang analyst na si Daryl Johnson ay may punto. Si Steph Curry ay nararapat sa isang kupunan na hindi lamang nangangarap ng mga superstar, kundi aktibong gumagawa ng mga hakbang upang manalo ngayon. Sa edad nga po niya na 38 anyos na rin, si Curry ay hindi na nga rin po bumabata. Ang kanyang championship window ay unti-unti nang nagsasara rin kung ang Warriors ay magpapatuloy na maghihintay para sa isang pangarap na hindi natutupad. Maaring huli na ang lahat bago pa man sila kumilos. Ang tanong nga po ay hindi na kung makukuha nila si Lebron, kundi kailan sila magsisimulang gumawa ng mga konkretong hakbang upang palakasin ang kanilang roster para kay Steph, para rin sa kanilang legacy at para sa kanilang mga tagahanga. Ano sa tingin mo, dapat bang ipagpatuloy ng Warriors ang paghahabol kay LeBron James o dapat na silang mag-focus sa ibang mga target upang palakasin ang kupunan sa paligid ni Stephen Curry? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.